International Student Pathway po sa Canada. Scam nga po ba? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Welcome back po sa aking channel, Pakner 2.0. Ako pong muli ang inyong Kuya Jack. At tayo po ay magkwentuhan tungkol po sa buhay-buhay dito sa Canada. Opo, mayroon pong pag-abusong nangyari sa International Student Pathway dito po sa Canada. Dahil inabuso po ito ng mga false promises na consultant na nagsasabi sa mga gustong maging international student po sa Canada na kapag daw ikaw ay naging isang international student po sa Canada ay sigurado na ikaw ay magiging isang permanenteng residente. At yun na pong nagastos mong pera sa pag-aayos ng iyong mga requirements para ikaw ay maging isang international student, ay siguradong mababawi mo kapag ikaw ay nandito na. Yan po ay mga false promises ng mga consultant, ng mga recruitment agency. Kaya po dumagsa ang international student po dito sa Canada simula po noong 2022 hanggang 2023. Umabot po ng mahigit 1 milyon ang international student po dito sa Canada. Kaya ang nangyari po, lumobo ang bilang ng mga international student po dito sa Canada. At doon na po nagsimula ang malaking problema. Unang-una po ang malaking problema ay kulang na po ang tirahan para sa mga international student dahil lumobo na nga po ang kanilang bilang. At ang ibang school po dito ay inabuso na rin ang programa dahil po bigla nilang tinaasan ang tuition fee po ng mga international student. At dahil po dyan, gumawa na po ng agarang solusyon ng gobyerno para po masolusyonan yung problema. Kaya po marami na pong binago. Kaya po simula ngayong 2024 up to 2025 po ay lilimitahan na ang pagbasok ng mga international student po dito sa Canada. Simula po 2024 hanggang 2025, 360,000 na lang po ang kukunin nilang estudyante na papasok sa Canada. At hindi lang po yan, marami po pong benepisyo, marami po pong opportunity ang aalisin. Yung pong dating pocket money ng isang international student po na pupunta rito sa Canada na $10,000 ay dinoble na po. Ngayon ay $20,000 na. Dahil kulang po yung $10,000, kaya po itong mga estudyante, imbis na mag-aral, nagpo-focus na po sa pagtatrabaho. Kaya napapabayaan na po nila yung kanilang pag-aaral at napo-focus na sa pagtatrabaho. Kaya po dinagdagan nila ito. Dinoble po nila ito. Ginawa po itong $20,000 na para po sapat ang kanilang pera habang sila ay nag-aaral. Para po magkaroon sila ng focus sa kanilang pag-aaral at magkaroon ng isang quality education. At hindi lang po yun. Dati po pagkatapos mag-graduate ng isang estudyante, ito po ay mabibigyan ng postgraduate work permit. Pero ngayon po ay hindi na po ito ibibigay sa lahat. Kung ang isang international student po ay under sa tinatawag nilang public-private partnership o yung isang pribadong eskwelahan na pinahintulutan po ng Government of Canada na ipatupad ang kanilang curriculum, hindi na po sila mabibigyan ng postgraduate work permit. Dahil po, ito pong mga private na school ay umabuso po sa mga international student. Dahil po, overload na po sila sa estudyante. Kaya po, imbis na itong estudyante ay nag-aaral mismo doon sa kanilang malaking campus, gumawa po sila ng mga satellite school na parang isang maliit na office na lang at doon na po nag-aaral yung mga estudyante. Yung nai-experience na isang regular na estudyante na may access sa lahat ng amenities ng school. Magandang locker, magandang gym, magandang, yun po, yung mga bagay na typical
na nararanasan po ng isang estudyante ay hindi na po nararanasan ng mga international student na under sa public-private partnership. At yan po ang tinututukan ng gobyerno ng Canada ngayon, tutugisin nila ang mga mapang-abusong private school po na yan. At hindi lang po doon natatapos ang mga pribilehiyong inalis. Dati po, kapag ikaw ay isang international student dito, pwede mo pong kunin ang iyong asawa o ang iyong common law. Pero ngayon po, kung ikaw ay hindi kukuha ng master's degree o doctorate degree, hindi mo na po makukuha o maisasama ang iyong asawa, ang iyong common law. Dati po, open visa ang binibigay sa asawa o sa common law at makapagtatrabaho po sila dito. Pero ngayon po, ang bibigyan na lang nila ng pribilehiyong yon yung mga kukuha ng master's degree at doctorate degree. Hindi na po yun ibibigay sa mga hindi kukuha ng doctorate and master's degree. Kaya po, marami na pong nawala, marami na pong pribilehiyo na inalis sila dito sa mga international student sa Canada. At yung pong kanilang mga tirahan po ay hindi na magkasya dahil po sa dami ng international student dito sa Canada. Nagsisiksika na po sila sa isang bahay. Kaya po, napakahirap na po ng buhay ng karamihan ng international student po dito sa Canada dahil nga po sa paglobo ng bilang nila. Kaya po umaksyon na ang government ng Canada. Kaya po sa darating na 2024 hanggang 2025, 36,000 student na lang po ang bibigyan nila ng international student visa para po mag-aral dito sa Canada, para po maresolba ang pagdami ng estudyante dito po sa Canada. Yan po yung mga malaking pagbabago sa pag-a-apply po ng international student dito sa Canada. Doble na po yung $10,000, yung pong pocket money na $10,000, ngayon ay $20,000 na. Kukuha na rin po ng attestation letter o isang letter po mula sa inyong probinsya na nagpapatunay na kayo po ay lehitimo at may kakayanang makapag-aral po dito sa Canada para po maiwasan yung mga estudyante pong nai-scam, naloloko ng mga mapaglinlang na consultant na nagsasabing ang pagiging isang international student po ay sigurado na kayo ay mape-permanenteng residente sa Canada at mababawi nyo ang lahat ng inyong ginastos. Lahat po ng yun ay walang kasiguraduhan. Tumawag po ang aking asawa. Hinahanap ako. Akala po niya sa bahay ako. Kaya po sa mga nagnanais na maging international student po sa Canada, pag-isipan po nyo muna kung ito po ba ay nababagay sa inyo. Kung kayo po ba ay handa na para po maging isang international student dito sa Canada. O kung kayo po ba ay may sapat na budget para po pondohan ang mahal na pag-aaral po dito sa Canada at $20,000 pong pocket money na inyong kailangang dalhin. Yan po ang inyong dapat munang paghandaan. At wag po kayong maniniwala sa mga false promises po ng mga consultant na nagsasabi na pag kayo ay naging isang international student po dito sa Canada, sigurado na po ang inyong pagiging isang permanenteng residente. Wala pong garantiya na kayo po ay magiging isang permanenteng residente agad-agad. At kung kayo po ay pinapangakuan, sabihin nila na mababawi nyo yung perang ginastos nyo sa pagpunta rito, ay wala rin pong kasiguraduhan. Dahil po sa dami ngayon ng estudyante, nag-aagawan na po sila sa mga trabaho dahil nga po lumobo ang bilang ng estudyante. Kaya po wag po basta-basta maniniwala sa mga false promises po ng mga
consulting agency o mga recruiting agency. Lagi po niyong tandaan, i-research niyo po muna, masusi niyo po muna itong pag-aralan para po kayo ay hindi ma-scam ng mga mapang-abusong consultant na panay false promises po ang sinasabi. Hanggang dyan lang po muna at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel, Pakner 2.0. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang sa muli po. God bless.